Tumayo ang lahat at tayo ay manalangin. Michael, maaari ka bang mamuno sa ating panalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga mga mag-aaral. Maaari ko bang malaman kung mayroon bang lumiban sa klase? Magaling! Dahil walang lumiban sa klase, bigyan ninyo ng masigabong na palakpakan ng inyong mga sarili. Ngayon, magbabalik-aral tayo tungkol sa tinalakay natin noong nakarang araw. Sino sa inyo ang nakapag-alala tungkol saan ang ating aralin? Charity? Mahusay tungkol sa iba't ibang uri ng pamumuhay sa ating komunidad. Maaari ka bang magbigay ng iba't ibang uri ng pamumuhay, Charity? Opo. Magaling. Ngayon, ano ang iba't ibang uri ng pamumuhay na iyong makikita sa ating munisipalidad dito sa taas? Charity. Ito ay task force. Ano pa, Charity? Bombero. Magaling. Ano pa, Charity? Police. Magaling. Mahusay. Ngayon, dahil mahalagang pag-aralan ng iba't ibang uri ng pamumuhay na ginagampanan ng mga bumbero, pulis, guro, at doktor sa ating komunidad sapagkat sila ay nagbibigay ng serbisyo na nakakapagpuna sa ating pangangailangan bilang tao. Ngayon ay dadako naman tayo sa ating panibagong aralin. Ito ay tungkol sa globalisasyon. Kayo ba ay gumagamit ng cellphone? Opo. Kumakain at bumibili ng mga produkto at serbisyo na nanggaling sa ibang bansa? Yes. Dahil kung ganon, ang ating palaro sa araw na ito ay mayroong kaugnayan sa ating paksang tatalakayin. Ito ay, ang pamagat ay Guess the Logo. Handa na ba kayo, class? Yes. Dahil kung ganon, ay simulan na natin. Ang unang logo. Sa inyong palagay, tungkol saan ito? Sa TikTok. Ito ay Sa TikTok. TikTok. Ito ay kung saan maraming mga kabataan ang nahuhumaling sa apps na ito. Hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang panig ng mundo. Ito ay TikTok. Dahil magaling ka, Charity, meron kang 20 pesos. Ang sunod na puhulaan. Tungkol saan naman ito? Sa Shopee. Ito ay, Sa Shopee. ano? Sa Shopee. Shopee. Ang Shopee ay isang online platform na kung saan dito tayo namimili ng produkto na ating ginagamit. At ito ay nakakatulong sa mabilisang transaksyon. Hindi na natin kailangan pumunta sa ibang bayan at mag-spend ng pamasahe at oras. Ang sunod, ito ay ginagamit. Ito ay iPhone. iPhone. Magaling! Dahil magaling ka, meron kang 20 pesos. Another. Ito ay isang uri or brand ng cellphone na kung saan ito ay pang-araw-araw nating ginagamit. Hindi lamang ang cellphone, kundi mga laptops, TV, at iba't iba pa. At ang iPhone ay nanggaling sa iba't ibang bansa. Ito ay sikat sa ngayon. Ang sunod, Charity, tungkol saan ito? Ito ay Louis Vuitton. Ang Louis Vuitton ay isang kumpanya ng kilala at mamahaling brand ng mga bags.
Karamihan sa ito ay ginagamit ng mga sikat na mga artista at mga kilalang tao. Ito naman, tungkol saan? Ito ay Adidas. Adidas. Ang Adidas ay karamihan sa atin at karamihan sa mga produkto ng kumpanyang Adidas ay ang sapatos at mga damit. Itong brand ng sapatos na ito at kumpanyang ito ay kilala hindi lamang dito sa ating bansa kundi sa buong mundo. Ngayon ay dadako naman tayo sa ating mga katanungan. Sino maaari makapagbasa ng mga katanungan? Ako. Ngayon, ang unang katanungan, Charity. Ano-ano ang mga kumpanya ang kinakatawan ng mga logo? Logo. Bola. Isa pa? Tapos, iPhone. Magaling! Dahil ang mga kumpanyang kinakatawan ng mga logo ay mahusay yung binigay. Ito ay iPhone, Adidas, Louis Vuitton, at Shopee. And TikTok. At TikTok, mahusay. Sa iyong palagay, bakit sumisikat ang produkto at serbisyo ng mga ito? Sapagkat ito ay ginagamit hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. At ito din ay kilala bilang mga kalidad at garantisadong mga produkto. Ano ang kaugnayan nito sa paksang globalisasyon na ating tatalakayin, Charity? Ngayon ay globalisasyon. Maring manahimik ang lahat. Ngayon, maaring basahin. Ating paksang tatalakayin ngayon ay globalisasyon. Sa inyong palagay, pag sinabing ang salitang globalisasyon, anong salita ang namumuo sa inyong isipan? Pag narinig mo ang salitang globalisasyon, Michael, magaling! Ang salitang globalisasyon ay ito ay tumutukoy sa isang pamproseso ng paggalaw ng produkto at serbisyo at hindi lamang ng produkto at serbisyo kundi ng kapital at mga tao sa pandaigdigan. At ang globalisasyon ay may tatlong konsepto. Ito ay, ang unang konsepto ng globalisasyon ay ekonomiya. At ang ikalawang konsepto ng globalisasyon ay ang socio-cultural. At ang panghuling konsepto ng globalisasyon ay ang pampolitikal. At
At mayroong dalawang uri ang globalisasyon. Ito ay ang MNC o mas kilalang multinational company. At ang pangalawa o mas kilalang TNC o transnational company. Ginawa kaninang gawain ay mayroong kaugnayan sa ating paksang tatalakayin. Ito ay ang paksang globalisasyon. At ang globalisasyon, class, makinig, maring manahimik, sandali. At ang globalisasyon ay may tatlong konsepto. Ito ay, una, ekonomiya, pangalawa, sosyo-kultural, at pangtatlo ay pampolitikal. At ang tatlong konsepto ng globalisasyon ay may dalawang uri. Una, ito ay MNC, o mas kilalang multinational company, na makikita o maliliit na kumpanya tulad ng mga San Miguel at iba-ibang uri pa ng kumpanya na makikita dito lamang sa ating bansa sa Pilipinas. At ang TNC o mas kilalang transnational company, ito ay ang mga malaking kumpanya tulad ng mga Louis Vuitton, iPhone at Shopee na hindi umiikot lamang dito sa isang bansa kundi sa pandaigdigan. Ang globalisasyon ay tumutukoy sa paggalaw ng produkto, serbisyo at ang salapi na dumadaloy sa isang bansa kundi sa pandaigdigan. Sa pagkakataong ito ay atin namang alamin kung ano ang mga kahulugan ng globalisasyon at ang mga konsepto nito sa pamamagitan ng pangkatang gawain. Ngayon ay hahatiin ko kayo sa tatlong pangkat. Last, maaari bang makinig? Ang unang pangkat ay nabibilang sa ekonomiya at ang pangunawang pangkat ay sa sosyo-kultural at panghuli ay pampolitikal. Ito ang pangkat una, at ito naman ang pangkat dalawa. At dito ang pangkat tatlo. Maring basahin ng mechanics. Ang mechanics, una, ang bawat pangkat ay bibigyan ng Manila paper, pencil pen, at sobri, at sa loob nito ay mababasa kung anong gawain at mga pamprosesong tanong na dapat masagot. Kalawa, pipili ng isang kinakatawan sa bawat pangkat at magdidikit sa pisara at magbabahagi ng kanilang mga sagot. At pangtatlong mechanics, bibigyan lamang ng 5 minuto ang bawat pangkat upang maisakatuparan at 10 minuto upang mag-ulat. Ito ay total points of 100 points or 100 puntos. Ngayon ay simulan na natin ang pangkatang gawain. Yung tatlong pangkat. Tapos na ba ang lahat? Yes. Dahil kung ganon, natapos na ang 10 minuto, bibigyan ko naman kayo ng 15 minutes upang maghanda. Dahil tapos na ang lahat, Yes. ngayon ay simulan natin sa pangkat una. Ang pangkat una ay ang ekonomiya. Ang ekonomiya, ang definisyon ng unang pangkat sa ekonomiya, ito ay tumutukoy sa paraang pagdaloy ng impormasyon
produkto, serbisyo, at kapital sa pagitan ng pandaigdigang lipunan. At ito ay nakakaapekto sa globalisasyon sapagkat sa pang-ekonomiya, dito natin masusuri kung ang isang bansa ay mayroong pag-unlad at mayroong pagbaba ng kanilang GDP o mas kilang Gross Domestic Product at GNP or Gross National Product. At dito din natin sa ekonomiya matutukoy kung ang isang bansa ay mayroong pag-unlad. Ang sunod, next. Ang sunod na pangkat ay dahil magaling ang unang pangkat at na iulat nila ng maayos at maganda ang klarado ang presentasyon, bigyan natin sila ng 5 palakpakan. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Magaling! At ngayon, tutungo naman tayo sa pangalawang pangkat. Ang globalisasyon, ang pampolitikal ay globalisasyong pampolitikal ay ang makabagong desisyon at estratehiya ng pamamahala. Sa pampolitikal na globalisasyon naman, ito ay isang uri ng konsepto ng globalisasyon kung saan, kagaya ng example ko kanina, dito sa Pilipinas, tumitingin tayo ng kung ano ang mga estratehiya na ginagamit ng ibang bansa upang umunlad ang kanilang bansa. Kagaya ng paggamit nila sa agrikultura, paggamit nila ng mga harvester upang mabilisan ang proseso ng paggawa ng produkto ng palay. At kung ano ang mga estratehiya na dapat gawin ng isang pinuno upang ang isang bansa ay mayroong tinatawag na kaunlaran. Panghuli, ang pangalawang pangkat, bigyan natin ng 10 palakpak. 1, 2, 3, 4. Magaling! Ngayon naman ay tutungo tayo sa panghuling pangkat. Ang panghuling pangkat ay ang sosyo-kultural. Ang sosyo-kultural ay ang kultura na tumutukoy sa paraan ng pamumuhay at kasama din dito ang paniniwala, kaugalian, relihiyon at iba pa. Ito din ay mayroong epekto sa globalisasyon sapagkat sa sosyo-kultural, nakaka-epekto ito sa ibang bansa kung ano ang mga kinagawian nila, gaya ng sa relihiyon at pananamit. At ang halimbawa nito ay ang mga Korean. Ngayon, nakikita natin sa ating mga kabataan, karamihan sa kanila ay na-influensya ng tinatawag na K-pop o ang mga Blackpink. Gawin sila manood, manamit, para silang K-pop at na-adapt nila ang kultura ng mga Koreana o ng mga galing sa Korea. At meron din itong epekto sa ating kultura sapagkat nakakalimutan na ng mga kabataan at hindi na na-preserve ang ating sariling kultura sapagkat nakaka-epekto ang na-influensyahan ng mga iba't ibang lahi ang isang bansa. At mas tinatangkilik ng mga kabataan sa ngayon ang mga produkto na nanggaling sa ibang bansa. At bilang Pilipino, dapat nating pagkalikin ang ating sariling
Ngayon, bigyan natin ng 3 palakpak ang panghuling pangkat. 1, 2, 3. Magaling! Sino maaari makapagbasa ng kriteria sa pagmamarka ng mga presentasyon? Ako. Una, nilalaman, 50%, presentasyon, 25%, kaangkupan, 25%, kabuuan ay 100%. Batay sa ating tinalakay, paano ninyo mabibigyang kahulugan ang salitang globalisasyon sa pangkabuuan? Sino makapagbigay ng kanyang opinyon? Ako. Maghusay. Ang globalisasyon ay mayroong magandang gampanin, hindi lamang sa 3 konsepto nito. Ano ang 3 konsepto ng globalisasyon, Charity? Ito ay ekonomiya, pampolitikal at sosyo-kultural. At ito din ay tumutukoy sa paggalaw ng produkto at serbisyo. Hindi lamang ng produkto at serbisyo, kundi ng tao. At mga inobasyon na nanggaling sa iba't ibang panig ng daigdig. Magaling! Ano naman ang kahalagahan nito sa atin? Michael? Mahusay. Ang kahalagahan ng mga ito ay nagbibigay sa atin ng mga kalidad at magandang serbisyo. Napapadali ng mga ito ng ating pamumuhay. Class, maaari ba kayong kumuha ng isang kapirasong papel at magkakaroon tayo ng pagsusulit. Panghuli, para sa sunod na talakayan, magsaliksik ng iba't ibang perspektibo at pananaw tungkol sa kasaysayan at simulan itong sumulat ng 500 words sa inyong kwaderno. At sa susunod namang araw ay ating namang balikan ng panibago nating gawain.